Okay, pag-uusapan po natin ito pong ang puso mo. Kasi yung iba, pag sinabi mukha mo, ibig sabihin parang bad ang dating. Pero kapag puso mo, ibig sabihin parang medyo may dating. Di ba? Kasi sa mundo, pagka noon nag-uusap, hindi ko maintindihan pagka nag-uusap, yung grupo, may biglang magsasabi na mukha mo. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun. Okay, ay parang negatibo yata doon sa iba. Pero ito ay buwan ng February, buwan ng pag-ibig. Siguro, i-address po natin ang puso. Sabihin mo, ang puso mo. Di ba, mayroong kinakanta nun, ang puso ko. Ano kasunod? Umaawit, nagpupuri. Yung ba yun? Puso ba yun? Okay. So, tignan po natin ang Proverbs 17 verse 22. Ang sabi po niya sa English, a merry heart doth good like a medicine, but a broken spirit drieth the bones. Sa Tagalog, ang sabi niya, ang masayang puso ay mabuting kagamutan. Ngunit ang bagbag na diwa ay tumutuyo sa mga buto. Sa ibang translation, yun daw masayahing puso, gamot po pala ito sa buhay ng tao. Pag masaya ka, masaya ang puso mo, ang sabi ng iba, ito raw po ay nagbubukas ng open doors sa iyong pag-iisip para tumalino ka at mas lalo kang nakakapag-create ng mabubuting bagay. So, una, masayahing puso ay gamot. Kasi merong tinatawag na enlargement of the heart. Kapag ka ganun meron ka, ikaw ay may karamdaman. Pero pag ikaw ay malawak ang puso mo, ibig sabihin, you can accommodate people sa buhay mo to love them. So ano po ba ang gusto natin? Malawak na puso o a broad heart or enlargement of the heart? Di ba? So yun po ang kailangan po natin. Palawakin po natin yung puso because when we speak of malawak na puso, we speak of accommodating people sa ating buhay to love them. So ang masayahing puso ay gamot. Ito po ay nakakabata. Okay, nakakabata sa pagtanda. Bagamat tayo tumatanda, pero ito'y maganda, tumatanda ka, pero bata, parang bata yung, hindi yung pag-iisip mo, pero yung saya. Yung saya. Nandun kami sa hotel, isa pong marshal, ibig sabihin yung nag-aano sa amin, nag-a-assist. Isang kasama ko tinanong, sabi gano'n, sir, ilang taon na po ba kayo? Ang sabi niya, I'm 68. So nung tinitignan namin, parang hindi naman bagay sa edad niya ang 68. Kasi sabi niya, sa totoo lang po, parang 40 years old lang kayo. So ngiti lang siya ng ngiti. Habang ang daming taong dumarating, pero they accommodate people with their welcoming hearts and open arms, ilalagay sa tamang pwesto, tapos lalapitan ka, sir, coffee po ba? Sir, ano man kailangan nyo, ito lang po pangalan ko, taas lang po ninyo, ako lang hanapin nyo, at lahat ng need nyo, ibibigay po namin, basta nandito po. So, ganun po yung kanilang pag-assiste sa amin. Kaya kahit tayo po ay tumatanda, pag lagi po kayong masaya, nakakabata po. Tignan mo katabi mo. Ayokong tumingin. Okay. So, gamot din po sa kalungkutan. Di ba? At karamdaman ang masayahing puso. Lahat naman tayo may karamdaman, may iniinda sa buhay. Lahat po tayo. Maaring hindi ganun kalala. Di ba? Kasi ang katawan po natin subject for decay. Kahit papaano, gumalaw ka lang ng konti, oy, medyo sumakit ang balakang ko ha. Kilos ka lang konti, oy, medyo may nararamdaman ako sa daliri ko ha. Meron. Di ba? Pero yung kasiyahan, kapag tao masaya, wala po siyang nararamdaman na anumang negatibo sa buhay. Kaya po pala, a merry heart is a good medicine. Bakit?
Kasi tignan nyo, ang taong malungkutin, pag tinanong mo, ang daming iniinda sa buhay. Pero ang taong masayahin, may nararamdaman pero di niya pansin. Kasi iba po pala kapag ang tao masaya, nagagawa mo ang mga bagay na gusto mong gawin, nararating mo, kasi nga po, ang taong masayahin, ito po ay hindi nakakaramdam ng anumang kahinaan sa buhay. Ang masayahing puso ay handa sa hinaharap. Yung pong sakitin, hindi niya alam kung makakarating pa siya next year. Yung mga may iniinda sa katawan, nagpapasalamat na lang yan bawat gising. Pero yung masiyahing puso, may pangarap. May pangarap. Ito ang goal niya sa 2025. Ito ang pangarap niya sa 2026. May nakaprogram na. And they see it, hindi hamon ng buhay, they see it as an opportunity sa kanilang buhay, and every day that comes along their way, para sa kanila, those were a step towards doon sa kanilang pinapangarap sa buhay. Bakit? Masaya kasi. Tinatanggap nila ang sitwasyon sa buhay ng may kagalakan sa puso. Kasi ang Kristiyano, hindi lang po masaya. Hindi lang po natutuwa, may galak. At ang kagalakan na yan, bunga ng Santong Espiritu. Imposible sa isang mananampalataya na puno ka ng kagalakan, pero malungkutin ka. Imposible sa isang Kristiyano na mayroon ka kagalakan, pero hindi ka happy. At kapag ikaw ay Kristiyano, yung dalawang yon naroon. Hindi mo po pwedeng paghiwalay niyan. Ako'y galak na galak, pero ako'y lungkot na lungkot. Wala pong ganun. Lahat ng nagagalak may tuwa sa puso. Amen. And secondly, ang mandarayang puso, nakamamatay. Kung ang masayahing puso ay nakagagamot, ang mandarayang puso ay nakamamatay. Jeremiah 17:9. The heart is deceitful. Kanina, a merry heart, a happy heart, a good heart is a good medicine. Pero itong Jeremiah 17:9, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? Sa Tagalog, sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Kung ililiteral, the heart is deceitful above all things and beyond. Beyond cure. Wala na raw pong lunas, wala nang kagalingan ang mandarayang puso. Jeremiah wrote this verse, it is because during those days, Jeremiah, siya po ay isa sa major prophet. Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel. Itong lima pong ito, although Lamentations wrote by Jeremiah, ito pong apat na major prophets nito, nung sila po'y nabubuhay, bakit sila tinawag na major prophets? Because it was on that time na ang Israel po ay naharap po sa iba't ibang uri ng panganib. And they need someone like these people, na ang mga tao makarinig na there is future, there is hope. Mayroong katapusan ang lahat ng bagay kasi sila po'y nasasadlak sa pagkabihag ng iba't ibang bansa. At dito rin nakita ni Jeremiah, ang sabi niya, ang puso talaga mandaraya. Kasi dito nahati po ang Israel at Judah. So, ang mandarayang puso ay nakakaligaw ng landas. Kaya nga dito po pumapasok yung salitang sana dalawa puso ko. Eh, hindi po pwede, di ba? Tapos dito rin pumapasok na sino ang pipiliin ko. Di ba? Minamahal ko siya, at ayaw kong saktan, isa man sa inyo sinta. Yung mga ganun, di ba? Minamahal kita, minamahal ko siya, at ayaw kong saktan, isa man sa inyo sinta. Eh nung in English, if I could be in two places at the same time, di ba? Hindi po pwede. Kaya nga ang puso madaya. Hindi po pwede na may boyfriend ka rito, paglabas mo may boyfriend ka rin doon. Hindi po pwede na may girlfriend ka rito, paglabas mo, meron din doon. Ano yun, reserba? Gulong?
Kaya nga mandaraya and beyond cure. Kapag gano'n ang ramdam mo, man, you are not truly loving. You are not loving, you are lusting. L-U-S-T. So, mandarayang puso ay nakakaligaw ng landas, hindi nakakatino ng puso. Ang mandarayang puso, hindi nakakatino ng isipan. Hindi po pwede na, at least pastor, maganda yung may reserve. Diba? Kayo ba gusto nyo pang-reserve kayo? Eh si Lord ayaw niya ng ganun. That's why Jeremiah wrote this one. Because people were telling to God, Lord, we love you, and yet they love idols. Kaya nga sabi ni Jeremiah, hindi po pwede yung ganun. Kaya sabi ni Joshua, okay, come. Sabi ganun, mag-usap tayo. Me and my house, we will serve the Lord. Kayo, sabihin nyo sa akin, sabi ni Joshua, are you loving the gods ng kabilang ibayo? Or the gods that worship in this place? Or the gods of your forefathers in Egypt? Sabihin nyo kung sino ang iyong mamahalin, pero ako at ang aking pamilya, sa Diyos kami maglilingkod. When we are in a situation na para bang it seems biblical, kasi magnanakaw ka para itulong mo sa iba. Ang ganda yung ginawa mo. Tumulong sa iba, pero ang pinagmula, nagnakaw ka. Ang tawag nila ron ay si Robin Hood. Di ba? Sa New Version, si Lupin. Kailan si Lupin? Si Robin Hood, tinignan ko yung kasaysayan. Meron pala talagang gano'n nung araw. Na merong isang tao raw na naglalaba at siya ay inip na sa buhay, araw-araw naglalaba para lang kumain ng pamilya. Isang araw daw ay may dumating na nakakabayo. Naghahanap siya ng tao na pagpapatungan ng mansanas, okay, para ito ay kanyang papanain, at kung sino man ang taong yon, babayaran niya. Ang babae, sabi niya, total, lagi naman ako naghihirap sa buhay, tapusin ko na ito. Para isang saglit lang. So pumayag po siya, na siya ang mansanas ilagay sa kanyang ulo, at pagkatapos, distansya ng 30 meters. Okay, gaano kalayo ang 30 meters? Siguro mula dito, hanggang siguro doon sa baba, sa kanto. At ito ay papanain. At ang bayad, $500. Sabi niya, tanggapin ko na ito. Kung tamaan ako at mamatay ako, at least may maiiwan ako sa pamilya ko. Kung hindi, at least sabing ganon, pagpapala ito sa akin. So, 30 meters. Nakakabayo. Pinana. Pagpana ng ganon, pumikit ang babae. Tinamaan mismo yung gitna ng mansanas. At siya po ay nabuhay. Binigyan ng $500. Ang sabi ng babae, maganda pala ang ganitong hanap buhay. May $500 na ako, at ang sabi nga nun, hindi na ako maglalaba. Tinanong niya, Sir, sino po ba kayo? Alam mo, sabi lang ng ano na to, ako si Robin Hood. Kaya pala, asintado, kasi si Robin Hood pala yun. Isang araw, nandun na naman siya sa pampang maglalaba, at habang naglalaba, naghahanap, baka na naman may maligaw. May naligaw nga, nakakabayo doon. At naghahanap din ng ganun. Nang papanain din naman sana sa ulo. Wala na silang usapan. Ang sabi lang niya, asa ng mansanas. This time, medyo maliit. Pinana, pero hindi 30 meters. At ang bayad, hindi $500, 1,000 na. Pinana, 100 meters. Iniisip niya kung saan pa, sabi saan na kaya pumwesto, parang medyo malayo na eh. Siguro mula rito hanggang doon sa gate. Pero pinakawalan. Tumama na naman. Sabi niya, ang sarap pala ng ganitong hanap buhay. Ang gagaling ng ano? Ang gagaling ng mamamana.
talagang tamang-tama sa hugis puso na mansanas. Tinanong niya, "Sir, sino po ba kayo?" Ang sabi niya, "I am William Tell." Si William Tell, siya pala yung pinakamagaling na archer sa buong mundo. Ni-research ko rin yun. Sabi ko, iba-ibang sa isip-isip ko, meron palang taong ganon, pinakamagaling. Tapos, nagkaroon ang babae ng panatag sa puso niya. Kung meron man ulit bukas, tatanggapin ko pa ulit kasi pagaling ng pagaling. May dumating. Nung tinignan niya, sabi, "Ano to? Hapon? Inchik? O ano?" Nagpakilala. Koreano. Pareho rin. Mansanas din. Ngayon, palit yung mansanas. At ginawa, 100 meters din. Sabi niya, okay, kasi 30 meters, ang galing. 100 meters, saglit lang. Ito, pagaling ng pagaling, okay na. 100 meters din, pinana. $1,500. Pinana. Nakangiti pa siya kasi alam niya yung kasunod Nasa laman ng isip niya, $1,500. Pinana, pagpana ng ganun, tahimik siya. Kitang-kita niya yung palaso, medyo papalapit ng papalapit. Tumama. Pagkatama, bumagsak siya. Kasi hindi pala yung mansanas ang tinamaan, gitna na ng noo. Tapos, tinanong niya ngayon, binigay sa kanya ang $1,500. Sabi niya, "Sir, who are you?" Alam mo, sumagot siya. Yung una, "I'm Robin Hood." Pangalawa, "I'm William Tell." Yung pangatlo, nagsabi. Ang sabi niya, "I am sorry." Who are you? I am sorry. Ang totoong pag-ibig hindi nagsosorry. Kasi ang totoong pag-ibig hindi gumagawa ng mga bagay na ikasasama at ikasisira ng kanyang iniibig. Bagamat true love, nagbibigay din ng pain. Why? Kasi nga, you have to do something that you have never done before. Adjustment yan sa pagmamahal. Yung sinabi na, "Kain ka dami," pipilitin mo. Bakit? Kasi ang nagsabi sa iyo, mahal mo. Kumain ka ng gulay para lumakas ka. So pipilitin mong kumain ng gulay because, not because of gulay, but because of love. Di ba? Paglunok mo ng okra, medyo maduwal-duwal ka pa. Pero love ko yung nagsabi, hindi sa ikapapahamak ko ito Dati nagluluto si Ate Alma rito, pagka ang niluto niya ay may ampalaya, nawawala yung mga kumakain Nung sumunod na linggo, tinitignan nila, gulay na naman. Aba, may madala-dala na silang San Marino. De lahat. Di ba? Pero ang totoong pagmamahal, they can accept everything because of love. Pero legal at tama. So, ang mandarayang puso ay nakakaligaw ng landas. Malungkutin ang taong walang bait sa sarili. Kapag ikaw wala kang bait sa sarili, ibig sabihin wala ka na rin tiwala sa sarili mo. At mas pinagkakatiwalaan mo yung iba kaysa sa sarili mo. And you can never decide what is good or what is wrong. Dahil wala ka ng tiwala sa sarili mo. At nasaan pumapasok yung salita, love your neighbor as you love yourself. And you cannot even love your neighbor if you don't love yourself. Ang dahilan kaya namamahal mo ang kapitbahay mo kasi nga, yun ang meron ka, pagmamahal. Kaya malungkot ang taong wala ring pagmamahal. Kung malungkot ang taong walang nagmamahal, malungkot din ang taong hindi nagmamahal. Mas malungkot ang taong hindi nagmamahal. At mapanlin lang ang pusong walang Kristo. Pwede mong sabihin na God is everywhere, kaya kahit hindi na ako magpunta ng simbahan, dito lang ako sa bahay, kasi ang Diyos naman nasa sa lahat ng dako. Ayoko pang pumunta sa ganito, baka kung anong makita ko, magkasala pa ako. O baka anong marinig ko, magkasala pa ako. Dito na lang ako sa house. Hindi po ganoon ang batas ng pag-ibig.
Dahil ang batas ng pag-ibig, we have to love somebody. We have to love one another for us to become a true disciple of the Lord Jesus Christ. Yun ang batas ni Lord eh. Love one another so that the world will know that you are my disciple. It is better to speak the truth that hurts and then heals than falsehood that comforts and then kills. Mas maganda na sabihin mo ang katotohanan na minsan nakakasakit, ngunit nagpapagaling. Kesa sa magsalita ka ng kasinungalingan na ito ay magko-comfort sa iyo, magbibigay ng ginhawa, pero sa bandang huli, patay ka. Kita niyo yung mga barkada. Bibigyan ka ngayon ng bisyo. Sa umpisa, ayaw mo. Pero sasabihin, pag naramdaman mo ito, makikita mo, makakatulong ito. When you are lonely, magyosi ka, din makikita mo, kahit nag-iisa ka, may kakampi ka. At bandang huli, kapag gustong-gusto mo na, hindi ka na bibigyan, bibili ka na. Pero sa umpisa, gagastusan ka. Yung ba ang totoong pag-ibig? Ang ilagay mo, ang kaibigan mo sa isang kapahamakan sa buhay? Kaya nga, open rebuke is better than hidden love. When you speak the truth with love sa iyong kapwa, maaring iwan ka. Ilang kaibigan mo na umiwan sa iyo kasi sinasabi mo ang salita ng Diyos, which is the truth, at puno ng pag-ibig, pero iniiwan ka. Pero pagdating ng panahon na may karamdaman sila, makikita nila, yun pala ang need ko. Maaring nasaktan ka nila sa ganung kaparaanan. Pero the word that you have said unto them, di ba? Kesa sa, okay lang yan kasi ganito, ganyan. Pero bandang huli, papatayin naman. And thirdly, mapagmahal na puso ay mula sa Diyos. So you see, in Jeremiah, at dito naman in Ezekiel, kasi ang Israelites ay unti-unti na po talagang napapalayo. Bukang bibig na lang nila ang Diyos, pero wala na sa puso. Maaring matagal na nilang kilala ang Diyos at ang daming ganito sa buhay. Yung mga baguhan, natatangslide pa yan. Tangslide. Nadudulas pa ang labi niyan kasi bago. Pero yung datihan, hindi na natatangslide yan. Backslider in heart na yan. Maaring nandito ka, ang tagal mo na sa Panginoon, nandito ka, pero ang tama ng salita ng Diyos, medyo kinalyo na ang puso mo. Nakikinig ka na lang, pero ang totoo, wala na sa puso. And this is the case of the Israelites. Kapag napapahamak, Lord, Lord. Kapag okay, iba na naman ang gawa ng buhay. At ang sabi ni Ezekiel, chapter 11, verse 19, and I will give them one heart. God was telling them, I will give them one heart, and I will put a new spirit within you, ang sabi ng Lord kay Ezekiel. And I will take the stony heart out of their flesh, and will give them an heart of flesh. Sa Tagalog, at aking bibigyan sila ng isang puso. Yung word, pansinin nyo sila. At aking lalagyan ng bagong diwa ang loob ninyo at aking aalisin ang batong puso sa kanilang laman at aking bibigyan sila ng pusong laman. Then tinignan ko Ezekiel 36 verse 26. Ezekiel 36 verse 26. A new heart also will I give you. Kanina, I will give them. Ngayon, I will give you. God was now specific. Because of love, He is now addressing to you personally that I will give you a new heart and a new spirit will I put within you, and I will take away the stony heart out of your flesh. Personal na ito. Pinepersonal na sila ng Diyos. And I will give you a heart of flesh. Sa Tagalog, bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa at aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Maganda sa English kasi it was addressed personally. Kaya ang tanong, ang puso mo, kumusta ba? Ha? Ganun nga mo puso mo.
Bulungan mo nga siya. Sabihin mo nga sa puso mo, may galit ka ba? Kanino? Ha? May tampo ka ba? Di ba? At kung meron, tanungin mo siya, nagtatampo ka ba sa nanay ko? Nagtatampo ka ba sa kapatid ko? Nagtatampo ka ba kay cell leader? May tampo ka ba kay pastor? And God was telling, I will give you a new heart. Bibigyan kita ng bagong puso. Nawawalan ka na ba ng tiwala mo sa asawa mo? At hindi na ba, parang hindi na, wala ng pag-asang bumalik yung dating pag-ibig? Last week, meron po kaming table ministry. Mag-asawang pastor. Sabi ng babae, kung kilala ko po siya, sabi sa amin, Tay, kasi matanda kami sa kanila. Sabi ng babae, Tay, kung kilala ko po siya noon, na ganito siya, hindi ko siya pakakasalan kahit pastor siya. Nilagyan niya ng marka. At ang lalaki, iyak naman ng iyak. Na parang sinabi niya, gusto ko lang naman magkaroon ng pamilya na matino. Bawat isa sa kanila ay mayroon na pong problema sa isa't isa. The question is, where is the love? Na nung kayo nagliligawan, wala kayong pakialam sa negative ng isa't isa, ang tinitignan nyo ay yung gusto nyong makasamang isa't isa because of love. Ngayon, magkasama na kayo, bakit kayo naghahanapan? Kasi hindi niya na ito ginagawa sa akin. Naghahanap ka na ng pagmamahal. Don't seek for love, but love. Huwag kang maghanap na mahalin ka. Huwag kang maghintay na mahalin ka. Magsimula kang magmahal. Kasi yun ang totoong puso mula sa Diyos. Nagmamahal. Sa pusong nagmamahal ay di mo na need turuan magpatawad. Ang pusong nagmamahal, hindi mo na nga kailangan bigyan ng 1, 2, 3 para ikaw makapagpatawad. Una, ito ang gawin mo. Number 1, wala pong ganon. Walang batas po sa pagmamahal at pagpapatawad. Hindi ka mag-iisip na patatawarin ko siya next year. Hindi ka mag-iisip na patatawarin ko siya kung gagawin niya ito sa akin. Ang totoong pagmamahal, masakit man yung gawin mo para sa iyo, pero mahal mo siya at ayaw mong mawala sa buhay mo. Yung salitang pag-unawa, pagpapatawad, nandun yun. Madali sa kanila ang sumunod, magpasakop at umunawa. Ang totoong pagmamahal, yung pusong nagmamahal, madaling magpasakop, madaling sumunod, madaling umunawa, kasi nagmamahal. Nagmamahal. Kaya nga yung iba sinasabihan na uto-uto Wala na siyang pakialam, nagmamahal Nagmahal siya, kahit tignan mo parang hindi bagay. At kapag tinanong mo, paano mo siya nagustuhan? Isa lang yon, mahal ko siya. Tapos, may batas ba ang pagmamahal? Na kapag ikaw ay mas matangkad, dapat ang bagay sa iyo, mas matangkad sa iyo. Paano kung naibigan mo yung unano? Ang tao, iba-iba ang kapakahulugan sa pag-ibig. Pero ang totoong pag-ibig ay hindi, ang totoong pag-ibig ay hindi po nababase sa paningin, kundi po sa puso. What eyes cannot see, the heart sees. Yung hindi nakikita ng paningin, nakikita ng puso. It is only then, in the heart, that one can see what eyes cannot. Diba? Wala na siyang pakialam kung unano, kung matangkad sa kanya, kung mataba, mapayat. Kasi nagmamahal. Puso ang inaayos ng Lord. Kaya ang ganda, di ba? Bibigyan ko kayo ng bagong puso. At maglalagay ako ng bagong espiritu.
Hindi sinabi na babaguhin ko ang pagmumukha mo para ikaw ay mahalin. Di ba? Puso. So, madali sa kanila ang sumunod magpasakop umunawa. At mas pinapahalagan nila ang pakikipag-ayos kaysa sa sama ng loob. Alam mo yung taong nagmamahal, mas mabilis sa kanila, mas madali sa kanila ang makipag-ayos kasi nagmamahal. Kaya tignan nyo yung mag-asawa, away sila. Kagabi, kinabukasan, bati na ulit sila. Why? Because of love. So, di yan sila mapagtanim ng galit. Ang totoong nagmamahal din nagtatanim ng galit. At di rin umaani ng galit kasi hindi nga nagtanim, anong aanihin niya? Di rin yan nagpapahaba ng sama ng loob. Patatawarin ko siya kung kailan ko gusto. Hindi yun pagmamahal. Only time heals. May mga ganun-ganun pa. Di ba? Para mong binibigyan ng batas na may tamang panahon sa pagpapatawad. Mayroon bang sinabi si Lord? Kung kailan ka magpatawad? Ang sabi niya ngayon na, when you hear the word of God. Di ba? At nagtanong nga yung isang disciple, Lord, ilang beses ba ako magpatawad? Nung sinabi ni Jesus, 70 times 7. Hindi siya nagtanong na, Lord, dami naman yan. Kasi ang totoong love covers the multitudes of sin. Ang totoong pag-ibig, tinatakpan niya ang lahat ng kamalian. Madali siyang magpatawad, madali siyang umunawa. Kasi ang tanging alas na mayroon siya ay ang panalangin. At ang panalangin niya hindi ganito, Lord, baguhin mo ang asawa ko kasi siya'y worthy, ako Christian, kaya gawin mo siyang nararapat para sa akin. Hindi po ganun yun. Ang totoong pagmamahal ay ganito ang panalangin. Lord, gawin niyo po akong karapat-dapat sa aking asawa. Baguhin po ninyo lalo ako. Para lalo ko pong maabot yung kanyang pag-iisip at ang kanyang puso. Hindi po pwede na, Lord, baguhin mo siya kasi ako banal. Siya ay pang-impyerno. Hindi po ganon. Di ba, Lord? Nagkaganito siya dahil ako asawa niya, kaya baguhin niyo po ako. Nagkaganon siya kasi ako ang napangasawa niya. Kaya baguhin po ninyo ako para maibalik yung diwa ni Kristo sa kanyang puso. Kasi marami pong mag-asawa, mabait ang lalaki, mabait ang babae. Nung nag-asawa sila, yung babae naging monster. Di ba? Bakit? Hindi na pag-minister ni mister. Kaya si Mrs. naging monster. Dati ang tingin sa kanya, siya yung the best na kapartner. Nung nagpartner sila, the best na pala siya. Hindi na best, halimaw na pala. That's why, sa pagmamahal, we need more to pray, panalangin, para hindi tayo magkamali. Kasi ang inaakala mong pag-ibig, hindi pala. Tapos pag nagkamali ka, annulment. Di ba? Annulment kagad iniisip mo paghihiwalay. At ang isip mo, ngayon ko lang napagtanto, pastor, na hindi pala siya katadyang ko. Na hindi pa pala siya para sa akin. Hindi po ganun. So, di yan nagpapahaba ng sama ng loob. Ang totoong pag-ibig, hindi nagpapahaba ng sama ng loob. At di rin yan mapaghiganti. Ginawa mo sa akin ito, wait ka lang. Tignan nyo yung mga sa YouTube, na minsan ewan ko kung Inchik yan, Hapon yan, o Korean yan. Di ba? Na naglalagay ng pagkain pagkatapos naglalamangan sila. Di ba? Naglalamangan sila,
Tatakip sila ng pagkain para piliin no ano. Hindi ganoon ang pag-ibig. Ang pag-ibig mapagparaya. Pastor, Martin na ang tawag doon. Kaya ano ang tawag doon? Basta marunong kang umunawa at marunong kang magpatawad, that is love. Tayo at tignan natin itong conclusion. Gusto kong makita natin ito. Ang pag-ibig ng Diyos at ang kaibahan ng pag-ibig ng tao. The love of God does not find. Ang pag-ibig ng Diyos hindi mapaghanap. Okay. So, basahin po natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3, go. The love, but, di ba? Minamahal mo kasi nga kaibig-ibig. Nagmamahal ka kasi yung minamahal mo ang daming nagmamahal sa kanya kasi kamahal-mahal, kaibig-ibig. Pero si Lord hindi. Yung love niya does not find. Ang pag-ibig ng Diyos hindi mapaghanap. Namamahalin kita kasi ganito ka, hindi. Nothing you can do that God will love you more. And nothing that you will do that God will love you less. He just simply loves you. Wala ka nang gagawin para mahalin ka. At wala ka rin gagawin para hindi ka mahalin. Si Lord, mahal ka niya. Tapos. Nagki-create po yan. Diba? At si Lord hindi namamalimos ng pag-ibig. Mahalin mo siya o hindi, mahal ka ng Lord. Madaya lang ang puso mo. Kasi ang puso mo mapaghanap. And that's why God is telling us today, I will put in you a new heart. Nais ko pong magtawag dito sa unahan. Nahihingi tayo sa Diyos. Lord, create in me. Gawan mo, Panginoon, ako. Bigyan mo ako ng bagong puso. Sige, lapit po tayo dito sa altar at tayo po humiling sa Diyos. I believe na yung pusong ibibigay ng Lord, hindi mapagtanim ng galit. Magmamahal ka pa rin. Kahit binlock ka na sa Facebook ng nanay mo, kahit binlock ka na sa Facebook ng kaibigan mo, kahit binlock ka na sa Facebook ng mga taong inaasahan mo, hindi ka magtatanim ng sama ng loob. Hanapin mo ang Diyos na siyang pinagmumulan ng bagong puso. Ang puso ng tao, madaya. Kaya punong-puno ito ng galit. Punong-puno ng pandaraya. Ngunit hilingin mo sa Lord ang pusong mapagmahal. Kasi kailangan natin sa mundo ngayon ito. Habang inaawit ang huling awit natin kanina, lapit tayo sa Lord. Confess to God. Kung hirap ka magpatawad, sabi ng Lord, yung pusong bato, papalitan ko ng pusong laman. Hirap kang magmahal, kasi tingin mo sinamantala ka lang. Sa pagmamahal na yon, baka kasi hindi tamang pag-ibig. Yung uri ng pagmamahal na inuukulgo at inialay mo. Ang totoong pagmamahal, matyaga, mahinahon, hindi natutuwa sa gawang masama, mapagtimpi,
hindi nagmamadali. Totoong pagmamahal, nakikinig sa Diyos, humihingi ng tulong sa salita ng Diyos. May tamang desisyon. Kasi ang Diyos ay pag-ibig. Dadalhin ka niya sa isang landasin na ito'y magiging maganda para sa iyo. Although there's a lot of things to conquer, may mga bagay na kailangan pagtagumpayan. Kasi ang totoong pag-ibig, hindi sumusuko sa kamalian. Lalaban ito para ang mali ay magapi at lumitaw ang katotohanan. Hindi niya sinusukuan mahalin ang kanyang mahal sa buhay. Kasi ang totoong pag-ibig, kayang mag-alay ng buhay para sa kanyang mahal sa buhay. Sige, lapit mo ang puso mo sa Lord. Surrender your heart to God and ask for God's heart, a new heart na Kanyang ilalagay sa atin para mabago ang pananaw ng pusong ito. Yes, Jesus. Pakawalan mo ang sarili mo sa ngayon. Receive a new heart coming from God. Suko mo lang ang puso mo sa Diyos. Marami, Panginoon, akong kinainggitan. Marami po, Panginoon, akong kinasamaan ng loob. Marami po, Panginoon, o Diyos, akong galit sa aking kapwa. Ngunit ayoko po nun. Bigyan mo kami ng puso, O Diyos, na laging nakatuon, Panginoon, sa iyong kalooban. Na lagi pong bukas, Panginoon, sa iyong pangungusap. Na lagi pong attentive, Panginoon, kung anong pinagagawa mo sa amin. Ayaw na namin ng puso na punong-puno ng pag-aalala. Ayaw namin ng puso, Panginoon, na punong-puno ng pangamba. Ayaw namin ng puso na ito ay puno ng galit. Bigyan mo kami ng puso, Panginoon, na handang pumunawa, handang magpatawad, handang magmahal. A heart that always accommodates people. Puso, Panginoon, na gustong magministeryo para sa ikauunlad, ikagagaling ng aming mga makakausap. Pusong malawak ang pangunawa. Pusong malawak, Panginoon, sa pagmamahal. Puso na walang ibang asam kundi ang salita mo. Give us a heart that hides your word so that sin may not come in. A heart that is undivided, O Lord. Kung di isa ang Kanya po, Panginoon, sinusundan, ang pag-ibig ni Kristo. Amin na po, Panginoon, sinusuko ang pusong madaya. At aming tinatanggap po, Panginoon, ang pusong malaya. Mula sa kadayaan patungo sa kalayaan. Magmahal, Panginoon, sa iyo at
mapuno ng pagmamahal mo. Dahil ito rin ang aming ibibigay sa mga tao. Mapagpasakop kung ano ang tama. Mapagpatawad para sa kaayos ng relasyon. Mapagmahal sapagkat ito ang aming itatanim sa tao. Upang ang galit, Panginoon, ay mawala at mapalitan ng pag-ibig mula kay Kristo. Lord, salamat po muli sa bawat isang narito. I pray that you would continue, O Lord, to change us day to day, from glory to glory, from earthly things to the heavenlies. We pray, O Lord, that this heart of stone would be changed into a heart of flesh. Marunong sumunod, Panginoon, hindi reklamador, hindi mapagtanim ng galit, sa halip, nagtatanim lagi ng pagmamahal. Dahil ito po, Panginoon, ang nais mo sa aming buhay bilang tagasunod mo. Magmahalan kami, Panginoon. And when we spread love, we spread the goodness of God. When we spread love, we spread the salvation of God. Lord, once again, bless your people. Sa bawat isa po, Panginoon, narito sa altar, dalangin ko ang iyong biyaya, dumaloy po, Panginoon, sa kanilang buhay. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagpapala. This we pray, O God, in Jesus' name. Amen. Amen. Purihin ng Lord.